Ang mabangong bulaklak ni Ninang. Full Stories. Tauhan ako ni Ninang sa kanyang flower shop at madalas kami lang dalawa palagi ang magkasama sa kanyang shop. Kasi nga nag-uumpisa pa lang naman ang business niya, kaya limitado pa lang ang tauhan niya. All around ako doon, taga-deliver, taga-ayos ng bulaklak at kung ano-ano pa. Okay naman ang pasahod sa akin ni Ninang, kaya hindi na din ako nagrereklamo sa mga pinapagawa niya sa akin. At isa pa, magkaibigang matalik naman si Mama at si Ninang Ana. Kaya naman, okay na din sa akin. Kahit aminado ako na medyo mahirap ang trabaho ko doon. Ako nga pala si Ben, 22 years old, at ilalaad ko sa inyo kung paano ko naamoy ang mamagong bulaklak na tinda na Ninang Ana. Isang umaga, abala kaming nag-aayos ni Ninang Ana ng mga bulaklak na i-deliver ko sa kanya mga suki. Kaya naman ngarag talaga kami kasi nga kaming dalawa lang magkatuwang. Single man pala si Ninang at ang anak niya ay maliit pa. At ito ay pinababantayan niya lang sa kanyang nakakabatang kapatid na babae. 32 years old pa lang edad ni Ninang Ana. Ngunit sa edad niya na 33 ay masasabi ko na panalo pa din si Ninang Ana. Matangkad siya, may kaputian, at medyo may laban ng kanyang mga kokomelon. Kaya naman madalas ako napapasulyap doon ng palihim. Ngunit, hindi ko naman yung sinasadya. Kaya naman dahil doon, ay nagtsatsaga talaga ako na magtrabaho sa kanya. Kasi nga bukod sa okay naman ang sahod, ay palagi ko pa siyang nakakasama. Ben, okay na mga bulaklak na to. Sige na, pakideliver na to kay Manang Rosa. Yung ibabayad niya sa'yo, ingatan mo ha. Kasi malaking pera yon. Sige po, Ninang Ana. Ako na pong bahala. Iingatan ko po yung pera na ibabayad niya sa akin. Gaya ng pag-iingat ko sa'yo. Ay pag-iingat ko pala sa pagmamaneho ng motor. Ikaw talaga, Ben. Puro ka diyang kalokohan. Sige na, umalis ka na. Mag-iingat ka ha. At dahan-dahan sa pagmamaneho ng motor. Kasi alam mo naman, isa lang yung motor natin na ginagamit pang-deliver. Kaya dapat, lagi kang mag-iingat, okay? Sige na, umalis ka na, dali. Opo, Ninang. Palagi naman ako nag-iingat. Sige po, aalis na ako. Babalik po agad ako pag na-deliver ko na yung mga bulaklak. Sige, Ben, salamat. At pagkatapos nun, ay agad na nga akong umalis para ma-deliver ko na yung mga bulaklak sa suki ni Ninang Ana. At nang ma-deliver ko na to, ay agad din akong bumalik sa shop niya. Kasi nga may mga naka-line up pa ako na i-deliver ng mga bulaklak. At paglipas ng mga oras, ay natapos ko naman ang aking mga gawain. Halos araw-araw, ganun ang aking gawain sa shop ni Ninang Ana. Kaya naman minsan, may mga time na nagsasawa na din ako. Ang kaso pag nakikita ko, ang magandang katawan ni Ninang Ana, ay bumabalik ang aking sigla at lumalakas na ako. Isang araw, mga bandang 6 PM na yon, bigla lang naggaya sa akin si Ninang na kami daw ay kumain sa labas. Kasi nga, maganda daw ang naging benta namin ng buwan na yon. Ben, halika, samahan mo ako. Kumain tayo sa labas ngayong gabi. Kasi magandang naging benta ngayong buwan. Treat ko, Ben. Halika na, dali. Ngayon ko lang gagawin to. Sige ka, baka magbago pang isip ko. Kaya dali, halika na. Ihanda mo na yung motor. Sige po, Ninang Ana. Ihanda ko na yung motor. Hindi po ako tatanggi dyan kasi gutom na din ako. At nang maihanda ko na yung motor, ay agad na din kaming umalis ni Ninang Ana. At habang nasa biyahe na kami, ay bahagyang napapatikit sa akin ang kanyang mga kokomelon. Kaya naman dun pa lang ay masaya na ako. At makalipas ng ilang sandali ay nakahanap na kami na makakainan ni Ninang Ana. At nang makahanap na kami ay agad na kaming kumain doon. Sige na, Ben, kumain ka na. Alam ko gutom ka na. Damihan mong kumain ha, kasi para sa iyong mga yan. Kasi Ben, masipag ka at wala kang reklamo sa trabaho mo. Mas swerte ako sa'yo, Ben, na ikaw ang katuwang ko sa aking business. Siguro, kung wala ka at ibang katuwang ko,
baka hindi lalago at hindi magiging maayos ang aking business. Kaya Ben, maraming salamat sa iyo ah. Kaya bilang ganti ko sa iyo, ayan, nilibre kita ngayon. Sige na, kumain na tayo. Magpakabusog tayong dalawa ngayon, Ben. Sige, Ninang Ana, maraming salamat sa iyo. Sige, kumain na po tayo. At habang kami kumakain, ay napapasulyap pa din ako kay Ninang Ana kasi nga, may lihim akong paghanga sa kanya. Ang kaso, takot naman ako mangligaw kay Ninang kasi nga, malayong agwat ng edad naming dalawa. At isa pa, baka hindi naman ako magustuhan ni Ninang. Sa huli, ay masasaktan lang ako. Kaya naman tinatago ko na lang ang aking paghanga sa kanya. At makalipas ang halos 20 minutes, ay natapos na kaming kumain ni Ninang. Ang sarap pala ng pagkain dito, Ben. Grabe, nabusog ako doon ah. Ikaw, Ben, nabusog ka ba ha? Opo, Ninang Ana. Busog na busog po ako. Ang sarap po ng pagkain, sobra. Ninang, take out ko na ng itong tira natin ha. Bibigay ko kay Mama. Kasi baka wala pang ulam sa bahay eh. Nako Ben, wag mo nang take out yan. Unti na lang yan eh. Order ko na lang ang mama mo. Kumari ko naman siya. Kaya hindi na siya ibang tao sa akin. Naku, nakakaya naman po sa'yo, Ninang Ana. Wag na po kaya. Okay pa naman itong mga tira-tira natin eh. Ito na lang, Ninang Ana. Pwede na po ito. Ay naku Ben, wag ka na mahiya sa akin. Kaya nga nang sinabi ko sa'yo, hindi na ibang tao sa akin ang mama mo. Kaya order ko na lang siya ng pagkain niya, okay? Sige na, wag ka na makulit dyan ha. At dahil mapilit si Ninang Ana, ay wala na ako nagawa ng mga oras na yon. Kaya tumahimik na lang ako at ako'y napangiti na lang kay Ninang. At pagkatapos maka-order ni Ninang Ana ng pagkain ni Mama, ay agad na din kaming umuwi ni Ninang. Ang kaso nang kami paalis na, ay biglang natulala si Ninang sa kawalan at siya ay nakatingin sa isang lalaki na may kasamang babae at bata. Kaya dahil doon ay nagtaka ko. Kasi bakit ganoon na lang kung makatingin siya sa lalaki na yon? Kaya naman dahil sa makulit ako at chismoso, ay nagpa siya na akong tanungin siya. Ninang Ana, bakit ganun ka makatingin sa lalaki na yon? At dun sa kasama niyang babae at bata? Sino po ba sila, Ninang? Ngunit, nang tanungin ko siya ng ganon, ay hindi siya umimig. At siya ay parang iiyak na. Kaya naman dahil doon, ay hindi na ako kumibo pa. At maya-maya lang, ay bigla nagsalita si Ninang Ana. Ben, halika na. Umuwi na tayo. May nakita kasi akong busit sa aking buhay. Sige Ninang Ana, umuwi na po tayo. At ang ando na kami sa parking lot, ay nadinig ko na bigla na lang umiyak si Ninang Ana. Kaya naman, muli ko siyang tinanong kung ba't siya umiiyak. Ninang Ana, bakit ka po umiiyak? Ano bang nangyayari sa iyo ha? Ben, samahan mo kong bumalik sa shop ko. Pero bago tayo bumalik, bumili tayo ng alak. Samahan mo akong uminom, Ben. Ano, payag ka ba ha? Pero kung ayaw mo akong samahan uminom ng alak, ako na lang. Pakihatid mo na lang ako sa shop ko. Sige, Ninang Ana. Sasamahan kitang uminom. Mukhang may pinagdadaan ka ata ngayon. Kaya sure ako, kailangan mo talaga namin makakasama ngayon. Sige po, halika na. Bumili na tayo ng alak para makapag-inom na tayong dalawa. At pagkasabi ko nun kay Ninang Ana, ay tumango na lang siya sa akin at saka na kami umalis na dalawa. At nang makabili na kami ng alak, ay agad na kami bumalik ni Ninang Ana sa kanyang shop. At ang ando na kami, ay agad uminom ng alak si Ninang Ana. At baka sa mukha niya ang sama ng kanyang loob, hinayaan ko lang na uminom ng alak si Ninang. Kasi nga gusto ko, siya na lang mag-open sa akin pag siya ay lasing na. Kasi naisip ko baka mamaya, pag nagtanong pa ako sa kanya kung bakit siya nagyaya uminom, ay baka hindi niya naman sabihin sa akin ang dahilan. Kaya naman, mas pinili ko na lang manahimik muna at hintayin ko na lang siya na mag-open sa akin. At maya-maya lang, na makaubos na si Ninang Ana ng isang boteng alak, ay bigla na siyang nagsalita. At gaya ng inaasahan ko, ay siya na ang kusang nag-open sa akin ng kanyang problema. Ben, pasensya ka na kanina. Kung hindi, muwa ko makausap na maayos.
Paano kasi? Nakita ko yung walang yung ama ng anak ko. Ang kapal na mukha. Nakuha pa mag-asawa ulit. Tapos hindi mo lang masuportahan yung anak niya. Kahit panggatas man lang. Oo Ben, siya yung lalaki kanina sa mall na tinitingnan ko pagkatapos natin kumain. Hayop siya. Niloko niya ako. Di bale, may karma din siya. Hintayin niyo lang, hayop siya. Babaero siya, mangloloko siya. Kaya naman, nung madinig ko yun, ay naging malinaw na sa akin ang lahat. Kaya naman dahil doon, ay agad kong kinomport at pinalakas ang loob ni Ninang Ana. Ninang Ana, alam ko, masakit ang maloko. Kaya naintindihan ko pong nararamdaman mo ngayon. Masakit talaga yan. Pero Ninang, kahit nasasaktan pa din kayo hanggang ngayon dahil sa ginawa ng ex nyo, sana po mag-move on. Na lang kayo. Isipin mo po ang anak mo. Kailangan ka po niya. Kaya dapat malakas ang loob mo at buo para mapalaki mo siya na maayos. Sa kaninang Ana, naniniwala ko balang araw, makakahanap ka din ng lalaki na magmamahal sa'yo ng tapat at tatanggap sa iyong anak. Kaya Ninang, laban lang. Kalimutan mo ng lalaki na yon. May pamilya naman na siya, kaya hayaan mo lang siya maging masaya. Ipasa Diyos mo na lang po ang nagawa niya sa iyong kasalanan at siya ipatawarin mo na lang. Alam mo Ben, matagal ko na siyang napatawad. Ang kaso nakita ko siya kanina. Bigla na lang kumulo yung dugo ko sa kanya. Ewan ko bakit gano'n ang aking naramdaman. Siguro hanggang ngayon, hindi ko matanggap na walang amang anak ko. Kasi Ben, nakakaawang anak ko. Naghahanap siya ng ama niya. Ang kaso, wala naman ako maiharap sa kanya. Kaya yon, nalulungkot talaga ako. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko Ben. Lalo na ngayon, lumalaki na siya at nagkakaisip na din. Ninang Ana, kung gusto mo ako na lang ang ipakilala mo na ama ng anak mo. Alam mo kasi Ninang Ana, matagal na kitang crush. Ang kaso nahihiya lang ako na magtapat sa'yo. Kasi baka mamaya magalit ka sa akin at ako hindi mo napansinin. At saka baka tanggalin mo din ako sa aking trabaho. Kaya yun, itinago ko lang sa yung aking tunay na nararamdaman. Nang masabi ko yun sa akin Ninang Ana, ay wala siyang imig at siya ay nakatitig lang sa akin. At maya-maya lang ay bigla na siyang nagsalita at siya ay bigla pang natawa. Ben, seryoso ka ba sa sinasabi mo sa akin ngayon? Baka naman lasing ka na ata, no? Iba-iba na kasi sinasabi mo sa akin. Saka Ben, halos 10 taon ang tanda ko sa'yo. Tapos inaanak pa kita. Kaya Ben, malabong mangyaring nais mo na yan. Mamaya mag-away pa kami ng mama mo. Mabuti pa Ben, uminom na lang tayo. At yung mga sinasabi mo sa akin ngayon, kakalimutan ko na lang yan. Kasi mukha naman hindi ka seryoso eh. Sabihin mo sa akin yan pag hindi ka na nakainom, okay? So paano? Tuloy lang inuman ha? At nang masabi sa akin yun ni Ninang Ana, ay hindi na ako umimik pa. Ngumiti na lang ako sa kanya. At pagkatapos nun, ay tinuloy na nga namin ang aming inuman. Lumipas ang mga oras, napadami ng inom namin ni Ninang Ana. At siya ay nalasing na din talaga. At ako naman ay nakakadama na din ng pagkahilo. Kaya dahil doon, ay agad ko nang niyaya si Ninang Ana na kami ay umuwi na. Kasi baka mamaya ay hindi ko nakayanin pa na magmaneho ng motor pa uwi. Ngunit dahil sa makulit si Ninang Ana ay hindi siya pumayag na kami ay umuwi na ng bahay. Bagkus, nagaya pa siya na kami ay uminom pa ng alak. Ako naman ay pinagbigyan ko na lang siya para matapos ng kakulitan niya. Hindi na ako uminom ng mga oras na yon kasi nga magmamaneho pa ako ng motor. Buti na lang, halos magkalapit lang bahay namin ni Ninang Ana kaya hindi na ako mahihirapan na ihatid siya mamaya. At pagkalipas ng mga oras, ayun na, nakatulog na si Ninang Ana dahil sa kanyang kalasingan. Kaya ang ginawa ko ay agad ko na siyang inihatid pauwi sa kanyang bahay. Maran at mabagal lang ang takbo ko nang kami ay pauwi na ni Ninang Ana kasi nga baka mamaya malaglag pa si Ninang. At nakalipas ang halos kalahating oras ay nakauwi na kami ni Ninang Ana. Agad ko siyang ipinasok sa kanyang bahay
at ang sumulubong sa amin ay ang kanyang mama. O Ben, anong nangyari sa anak ko ha? Bakit ganyan ang itsura niya ngayon? Nako Ate Peli, nagaya kasi uminom si Ninang Ana. Kasi nga po nakita niya kanina yung ama ng anak niya. Kaya yun, sumumapong loob niya. Niyaya niya ako uminom ngayon ng alak. Pinagbigyan ko lang po siya. Kasi alam ko kailangan niya ng kasama ngayon. Naku, ganun ba Ben? Sige Ben, salamat. Sa pagsama sa anak ko ha. Mabuti andyan ka. Sinamahan mo siya. Sige Ben, halika na sa loob. Ipasok mo na si Ana dito. Sige po Ate Peli. Ipapasok ko na si Ana dyan para makapagpahinga na siya. At pagkatapos nun, ay pinasok ko na nga si Ninang Ana sa kanyang kwarto. At ang maipasok ko na siya, ay agad din akong umalis para ako naman ang makapagpahinga. Kasi bukas ay may pasok pa ako sa flower shop ni Ninang Ana. At pagka uwi ko sa bahay ay agad na akong natulog. Kasi nga antok na din ako ng mga oras na yon. Kinaumagaan pagising ko ay dinaanan ko agad si Ninang Ana sa bahay nila. Kasi nga sabay kami palagi nagpupunta at pumapasok sa shop niya. At ang ando na ako sa bahay nila ay agad ko naman nakita si Ninang Ana. Nakahanda na siya at ako ay hinihintay niya na lang. Ben, andyan ka na pala. Gusto mo muna mag-almusal? Halika dito sa loob. Ninang Ana, kumain na po ako sa bahay. Mabuti pa po, umalis na tayo, di ba? Madami pa ako di-deliver ngayon ng mga bulaklak. Sige na nga Ben, halika na, umalis na tayo. Sige Ninang, halika na po. At pagkatapos nun, ay agad na nga kaming umalis ni Ninang papunta sa shop niya. Naging abala kami ni Ninang ng araw na yon kasi nga madami kaming deliveries na kailangang mahatid sa aming mga customers. At pagsapit ng hapon, mga bandang 6 PM na yon, ay natapos na din kami sa aming trabaho ni Ninang Ana. Pagod na pagod kami ng mga oras na yon. Ay, Ben, sa wakas, natapos din tayo sa trabaho natin. Ben, salamat talaga sa'yo. Mapalad ako. Ikaw ang katuwang ko. Napakasipag mo kasi. Wala akong reklamo na nadinig sa'yo kahit sunod-sunod ang deliveries mo. Hayaan mo Ben, pag mas lumago pang negosyo ko, yung sahod mo, tataasan ko yan, pangako. Sige Ninang Ana, salamat po. Ang bait mo talaga. Ninang, may naalala ka ba sa mga sinabi ko sa'yo kagabi? Baka kasi hindi mo na siya naalala. Kasi lasing ka na nun, di ba? Alam mo Ben, kahit lasing ako kagabi, alam ko naman yung mga nangyari. At yung sinabi mo sa akin, oo, tanda ko yon. Ang kaso Ben, hindi ka naman seryoso nang sinabi mo sa akin yon. Alam ko, pinagtitripan mo lang ako, di ba? Ninang Ana, hindi kita pinagtitripan. Totoo yung sinabi ko sa'yo. Handa ako maging ama ng anak mo. Kasi Ninang, matagal na kitang gusto. Ang kaso yun nga, nag-aalangan ako na mangligaw sa'yo o sabihin ang aking nararamdaman para sa'yo. Kasi baka mamaya magalit ka sa akin. O kaya, baka tanggalin mo pa ako sa aking trabaho. Ayaw ko naman mawalan ng trabaho, Ninang. Ang kaso, hindi ko na kayang pigilan ang aking pagmamahal para sa'yo. Ninang, mahal na kita at gusto kita. Sana naman maniwala ka sa aking sinasabi sa'yo. Nang madinig ni Ninang Ana yung sinabi ko sa kanya, ay napatitig na lang siya sa akin. Kaya naman ang ginawa ko ay maraan kong hinaplos ang mukha niya. At ako'y nagbabadya na siya'y akin tukain sa kanyang labi. Ngunit, kinakabahan ako ng mga oras na yon. Kasi baka pag tinuka ko si Ninang Ana sa kanyang labi, ay bigla siyang magalit sa akin. Ngunit, dahil siya ng aking gusto at nais gawin, ay lakas loob ko yung ginawa nang walang pag-aalinlangan. Agad ko nang hinawakan ang magkabilang pisngi ni Ninang Ana. At pagkatapos nun, ay saka ko na siya tinuka sa kanyang labi. At habang tinutuka ko na si Ninang Ana, ay wala naman siyang imik o reaksyon. Kaya naman, malaya ko siyang natuka ng mga oras na yon. At pagkalipas sa ilang sandali, ay kumalas na ako sa tukaan namin ni Ninang Ana. At kami ay nagtitigan na lang na dalawa. At pagkatapos ng titigan namin na yon, ay bigla nagsalita si Ninang Ana.
Ben, halika na. Umuwi na tayo. Pakihatid mo na ako sa bahay. Nakalimutan ko may lakad pala kami ng anak ko ngayong araw. Halika na Ben, bilisan mo. Ninang Ana, hindi mo sinagot ang tanong ko sa'yo. Ayaw mo ba sa akin? Ayaw mo ba na akong maging ama ng anak mo? Seryoso naman ako, Ninang Ana. Ang kaso, binabaliwala mo naman yung sinabi ko sa'yo. Ben, bingi ka ba? Ang sabi ko, pakihatid mo na ako sa bahay ko. Yung tinatanong mo sa akin, ayaw kong sagutin yan. Ano, klaro na ba sa'yong lahat ha? Sige na, halika na. Umuwi na tayo. Sana huwag mo na akong kulitin tungkol sa bagay na yan. Kung ayaw mong mawalan ka ng trabaho. Natulala na lang ako sa sinabi na yun sa akin ni Ninang Ana. Kaya ang ginawa ko, ay agad ko na nga siyang inihatid sa kanyang bahay. At ng mga oras na yon ay ang sama ng aking loob. Kasi pakiramdam ko ay bastid ako kay Ninang Ana. Kasi binaliwala niya lang ang aking pagmamahal sa kanya. At nang makarating na kami sa bahay niya, ay dali-dali siyang bumaba ng motor nang hindi man lang siya nagpapaalam sa akin. Kaya naman, napaiyak na lang ako ng mga oras na yon dahil sa sama ng aking loob. At pagkatapos nun, ay umuwi na ako ng bahay nang lutang ang aking pag-iisip. Kinaumagahan, kahit masama ang loob ko kay Ninang Ana, ay pumasok pa din ako sa flower shop niya. Kasi nga alam ko, kailangan niya ako doon. At ang ando na ako, ay agad na kami nagsimula ni Ninang sa aming mga trabaho. Halos hindi ako ganong kinikibo ni Ninang Ana. Kaya naman, wala ako sa mood nun. Kasi nga paano ba naman, ang hirap magtrabaho ng ganon. May kasama ka pero, hindi ka naman pinapansin. Nagpatuloy pa na ganon ang sitwasyon namin ni Ninang. Hanggang sa, umabot na yun ng halos 2 linggo. Kaya naman nagpasya na akong hindi na pumasok sa flower shop niya. Kasi nga nahihirapan na talaga ako sa kalagayan naming dalawa. Hindi ko na kaya magtrabaho na kasama siya. Kasi nga, hindi niya naman ako pinapansin. At isa pa, binastid niya naman ako. Kaya wala nang dahilan pa para mag-stay pa ako sa shop niya. Kaya kahit labag din sa loob ko, ang pag-alis sa shop niya ay pilit kong ginawa. Kasi nga, yun ang makakabuti para sa aming dalawa ni Ninang Ana. Kaya isang araw, ay bigla na lang akong nawala sa shop niya. At ang motor niya ay iniwan ko na doon sa tapat ng shop niya. Kasi kay Ninang Ana naman yon. At yun din ang gamit ko sa pang-deliver ng mga bulaklak. At paglipas lang ng 2 araw, ay bigla na nagtaka sa akin si Mama. Kasi nga, bakit hindi na daw ako pumapasok sa trabaho? Kaya dahil doon, ay agad niya akong tinanong, "Anak Ben, napapansin ko 2 araw. Ka nang hindi pumapasok sa shop ng ninang mo ah. May problema ba kayo ha?" Ako naman, ay napatingin lang kay Mama at ako ay hindi muna nagsalita. Kasi nga, hindi ko naman alam kung ano bang isasagot ko sa kanya. At maya-maya lang, dahil sa wala akong kibunon, ay may bigla na lang ako nadinig na isang boses mula sa pintuan ng aming bahay. Pagtingin ko ay, si Ninang Ana pala ito. Kaya dahil doon ay nagulat ako kasi hindi ko inasahan na pupunta siya sa aming bahay. Maring Peli, masama daw kasi ang pakiramdam ni Ben. Sabi niya sa akin ng isang araw. Kaya yon, sinabihan ko muna siya magpahinga. Kaya nga napasyal ako ngayon dito para sana kamustahin siya. Kung okay na bang lagay niya. Kasi kung okay na siya, gusto ko sana pumasok na siya sa trabaho. Kasi Mari, nahihirapan na ako sa shop ko. Wala akong katuwang. Nagre-reklamo na sa akin yung mga suki ko. Bakit hindi ko na doon sila masupply ng mga bulaklak? Ben, okay ka na ba? Kamusta nang lagay mo? Kaya mo na bang pumasok bukas? Kasi kailangan na talaga kita. Hindi ko pala kaya na wala ka. Nang hindi kita nakakasama. Sige na Ben, bumalik ka na bukas. Pakiusap naman Nang madinig ko yung sinabi sa akin ni Ninang Ana, ay hindi ako makapaniwala na sasabihin niya yun sa akin. Kasi alam ko ay ayaw niya sa akin. Kaya naman ngayon ay nagtataka ako kung bakit sinasabi niya sa akin ang mga salitang to. Naisip ko naman, kaya niya lang yung sinabi sa akin kasi nga kailangan niya lang talaga ako dahil sa kanyang business.
At wala nang iba pa na dahilan. Ako naman ay hindi na nagpakipot pa kasi alam ko sa aking sarili na kailangan ko talaga ng trabaho para kami ay mabuhay ni mama at may makain kami na dalawa sa araw-araw. Kaya kahit labag pa sa loob ko, yung pagbalik sa shop ni Ninang Ana ay napilitan na lang ako kasi nga kailangan ko. Sige Ninang Ana, papasok na ako bukas sa shop mo. Maayos naman ang aking pakiramdam, kaya makakaasa po kayo. May katuwang ka na ulit bukas. Wow, talaga ba Ben? Sige, salamat naman kung ganun. Masaya ulit ako makasama ka sa trabaho. Nga pala, may dala akong pansit at tinapay. Halika, kainin na natin ito habang siya'y mainit pa. Sige Mare, sakto yan dala mo. Kasi hindi pa kami nagmemeryenda ni Ben. Nga pala Ben, bakit hindi mo sinabi sa akin na masama palang pakiramdam mo? Ikaw talaga, masyado ka malihim dyan. Baka mamaya may girlfriend ka na din. Hindi ko pa alam ha. Mama, opo, may girlfriend na ako. Ipapakilala ko siya bukas sa'yo. Kasi nais na din kayong makilala eh. Sinabi ko lang ang bagay na yun kay mama na ako ay may girlfriend na para makita ko kung ano bang magiging reaksyon ni Ninang Ana. At ang madinig ni Ninang Ana, ang sinabi ko na yun kay mama ay bigla siyang napatingin sa akin at ang mga mata niya ay nanglaki talaga. Siguro hindi niya akalain na may girlfriend na agad ako. Kaya naman dahil doon ay agad kong napansin na parang nalungkot si Ninang Ana sa nalaman niya na yon na ako ay may girlfriend na. Kaya naman dahil sa ayaw kong nakikita na malungkot siya ay agad kong binawi ang sinabi ko kay mama. Mama, joke lang yon. Wala po akong girlfriend. Practice lang po yun. Ikaw talaga anak. Ang dami mong kalokohan dyan. Alam mo anak, okay lang naman sa akin kung may girlfriend ka na. Nasa tamang edad ka na. Kaya pagdating sa bagay na yon, ay hindi kita pagbabawalan, okay? Paano, halika na kayo sa pagkainan nang makainan natin ang dala mong pansit, Maring Ana. Sige Maring Peli, kumain na tayo. Ben, halika na. Kumain na tayo ng pansit. Sige po Ninang Ana, kumain na tayo. At habang kami ay kumakain na ng pansit, ay napapansin ko si Ninang Ana na hindi siya mapakali. At pakiramdam ko ay may nais siyang sabihin sa akin. Ang kaso hindi nga lang siya makatsyempo sa dahilan nakasama ko pa si mama ng mga oras na yon. At pagkatapos namin kumain ng pansit, ay nagkwentuhan muna si mama at si Ninang Ana sa may sala. Ako naman ay ando lang sa tabi ni mama habang nanonood ng TV. At pagkalipas ng halos isang oras ay nagpaalam na din si Ninang Ana na siya daw ay uuwi na kasi nga paggabi na yon at kailangan niya pang bumili ng kanilang uulamin. Marang Peli, aalis na ako ah. Bibili pa kasi ako ng uulamin namin ni mama. Ben, bukas ah. Hintayin kita sa shop ko. Pumasok ka na, okay? Kasi yun nga, madami akong pending na deliveries. Kaya sana bukas, makapasok ka na. Sige po Ninang Ana, papasok na ako bukas. Hintayin nyo lang ako sa shop nyo. At pagkatapos ng tagpong yun, ay umalis na nga si Ninang Ana. At pagsapit ng kinaumagahan, ay excited naman ako na pumasok sa shop ni Ninang. Ang kaso, andun pa din ang aking pag-alala. Kasi nga naisip ko, kaya lang naman ako pinabalik ni Ninang Ana sa shop niya kasi kailangan niya lang ako doon para sa ikakalago ng kanyang negosyo. Sa akin naman ay okay lang yon. Basta ang mahalaga ay nakakasahod ako ng maayos kay Ninang at napapakain ko si mama na maayos at sapat. At ang ando na ako sa shop ni Ninang Ana ay agad naman akong sinalubong at kinausap. Buti Ben, pumasok ka na. Alam mo bang hirap na hirap ako nang wala ka dito? Nang hindi kita kasama sa shop ko. Ben, maraming salamat sa iyo. Buti bumalik ka na. Ninang Ana, alam ko naman. Yun lang naman ang habol mo sa akin. Yung maging taga-deliver mo lang. Alam ko naman ayaw mo sa akin. At hindi mo ko kayang mahalin. Kaya halika na po, Ninang. Magtrabaho na tayo. Alam ko madami na akong i-deliver. Kasi 2 araw akong nawala. Ben,
Wala naman akong sinabi na ayaw ko sa'yo. Ang akin lang kasi, maglupang isip ko ng mga oras na sinabi mo sa akin ang bagay na yon, na gusto mo maging ama ng anak ko. Alam mo Ben, pinag-isipan ko yun mabuti. Kaso yun nga, nag-aalangan ako sa nais mong mangyari. Kasi baka sa umpisa ka lang mabait sa akin at baka sa uli, hindi mo na mahalin ang anak ko. At saka naisip ko, baka magalit sa atin ang mama mo. Naisip ko, ano na lang ang sasabihin niya sa akin? Inaanak kita tapos yun, magiging boyfriend kita or asawa. Parang mali ata yun. Tapos kumari ko pang mama mo. Naguguluhan na ako Ben. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Pero Ben, ang totoo niyan, mahal talaga kita matagal na. Ang kaso, nag-aalang lang talaga ako na ipaalam yun sa'yo. Kasi nga, baka ayaw mo naman sa akin. Pero yun nga, nagulat ako. Gusto mo din naman pala ako. Kaya nang malaman ko Ben na gusto mo ako, naging masaya ako nun at hindi ako mapakali. Ang kaso, paano naman natin ipagpapatuloy ang pagmamahalan nating dalawa? Kung may manghad lang at alam natin, hindi pwede, di ba? Kaya Ben, mas maganda siguro kung maging magkaibigan na lang tayo, di ba? Ano sa tingin mo? Nang madinig ko yung sinabi na yun ni Ninang Ana sa akin, ay napangiti ako ng sobra. At talaga namang masaya ako kasi hindi ko inakala na mahal na din pala ako. Kaya naman dahil doon, ay agad-agad kong tinuka si Ninang Ana sa kanyang labi. At siya naman ay napaganti na din ng pagtuka sa akin. At pagkatapos namin tukay ng isa't isa, ay agad kong inupo si Ninang Ana sa may sopa ng shop niya. At doon ko na siya nagawa na mapaligaya. Habang nasa tabi naming dalawa, ang mga bulaklak niyang tinda na ubod ng babango. At ang matapos ko na siyang mapaligaya, ay agad siyang nagsalita. Ben, salamat. Tuwang-tuwa ko kasi napaligaya mo ko ngayon. Ben, mahal kita, ang kaso, nakahanda ka ba na ipaglaban ako? Baka mamaya, iwan mo lang din ako gaya ng ginawa sa akin ng ex ko. Yung ama ng anak ko. Ben, ayaw ko na mangyari pa sa akin ang bagay na yon. Gusto ko ng masayang pamilya. Oo naman, Ninang Ana. Kaya kitang ipaglaban, kahit kay mama pa. Alam ko naman maintindihan tayo ni mama. Kaya Ninang Ana, wag mo nang isipin pa ang bagay na yon. Kasi ako nang bahala kay mama. At sa Ninang, sisiguraduhin ko na magiging masaya tayong pamilya. Kasama natin ang anak mo. At ang magiging anak pa nating dalawa. Kaya sana Ninang, wag ka na matakot ha. Kasi alam mo po, mahal na mahal kita. At nang madinig ni Ninang Ana, yung sinabi ko na yun sa kanya, ay muli niya ako niyakap na mahigpit. At saka niya ako tinuka sa aking labi. At pagkatapos ng araw na yon, ay naging masaya kaming dalawa. Pinagtapat namin agad kay mama ang relasyon namin ni Ninang Ana. Mabuti na lang ay payag si mama at siya hindi tumutol sa aming pagmamahalan na dalawa. Kaya naman, agad kaming nagpakasal na dalawa at kami ay nagkaroon pa ng 3 anak at yung negosyo ni Ninang Ana na flower shop ay mas lalo pang lumago dahil sa pagtutulungan naming dalawa at nagkaroon pa ito ng mga branches sa Metro Manila at kami ay namuhay na maayos at masaya ng aking Ninang Ana. At yan pong istorya namin ng aking ninang kung paano ko naamoy ang mabagong bulaklak ni Ninang Ana. So ayun, tapos na yung full story natin. Sana po nag-enjoy kayo. Maraming salamat po. Bye-bye!